Itinuturing mo ba ang iyong sarili na isang taong lubos na sensitibo? Sobra ka bang nag-aalala kung ano ang magiging reaksyon ng ibang tao sa mga bagay na ginagawa at sinasabi mo? Masyado ka bang nag-aalala na magkamali at hindi sinasadya na masaktan ang iba kaya minsan ay pinipigilan ka nito na lumabas lang at gumawa ng mga bagay-bagay? Kapag ikaw ay isang taong lubos na sensitibo, lahat o wala sa mga bagay na yon ay maaaring maging totoo. Maaari mo ipagpalagay na ang lahat ng sensitibong tao ay introvert, ngunit maraming mga palabas, social na mga tao na sensitibo. Maaaring sila ay mas empathic o emotional na reaktibo kaysa sa iba pang mga extroverts. Masyadong tulad ng para sa mga pinakasensitibong zodiac sign sa astrolohiya. Ang mga individual na ito ay may higit na average na pag-uugali, ay lubos na may budhi at pinoproseso ang mga bagay. Sa isang mas malalim na antas, ang mga ito ay nakatuon sa detalye, maaaring ma-overestimated sa pamamagitan na masyadong maraming aktibidad at maaaring gumamit ng ilang mga taktika tulad ng mga taong kasiya-siya upang maiwasan ang pagpuna. Dahil ang mga sensitibong tao ay may mas mataas na emosyon, maaaring makita nila ang kanilang sarili na umiiyak ng mas madalas kaysa sa iba. Para sa pagsusulit, ang water sign Pisces, ang pinakasensitibong zodiac sign, ay may posibilidad na umiyak ng pinakamalakas dahil sa kanilang intuitive at malalim na emotional na kalikasan. Ang air sign na Aquarius ay umiiyak na hindi bababa at sa halip ay emotional na hinahiwalay. Ang mga taong may mataas na sensitibo ay nagpoproseso ng mundo sa paligid nila ng iba, ngunit hindi ibig sabihin na kulang sila sa anumang paraan. Gayunpaman, ang mga taong ito ay mas malamang na magkaroon ng pagkabalisa at depresyon kung mayroon silang kasaysayan ng mga negatibong karanasan. Dahil nararamdaman nila ang mga bagay na mas malalim kaysa sa iba, nakatayo ito sa pangatwiran na nais nilang eternalize ang marami sa mga negatibong damdamin na nauugnay sa masamang karanasan at sa kalaunan, ang mga damdaming iyon ay magkakaapekto sa kanilang kalusugan sa pag-iisip. Ang una ay ang Pisces, February 19 to March 20. Ang mga Pisces ay lubos na sensitibo dahil may posibilidad silang iproseso ang mga bagay sa isang napakalalim na antas. Sila rin ay lubhang intuitive at mahabagin, nagmamalasakit sa ibang tao at palaging nais na gawin ang kanilang makakaya sa pamamagitan ng mga ito. Sabi nga, sobrang sensitive ng Pisces kaya practically impossible na hindi sila maging emotional. Ang pangalawa ay ang Cancer, June 21 to July 22. Ang mga Cancer ay parang isang malaking bola ng emosyon at hindi lamang ang kanilang sariling emosyon. Mas reaktibo sila sa emosyon kaysa halos anumang iba pang zodiac sign at may posibilidad na mag-aalala tungkol sa kung paano ang ibang tao ay magre-react kapag nahaharap sa mga hamon o negatibong kaganapan. Ang mga Cancer ay lubang empathetic at malalim na nararamdaman ang sakit ng iba. Ang pangatlo ay ang Libra, September 23 to October 22. Mas matagal ang desisyon nila dahil kailangan nilang timbangin ang bawat posibleng kahinatnan. Ang mga Libra ay may posibilidad na mas lalo pang magalit kapag sila ay gumawa ng isang desisyon at ito ay lumiliko sa isang masamang isa. Ang isang maling desisyon ay maaaring harapin ng Libra para sa isang napakatagal na panahon. Ang pang-apat naman ay ang Gemini, May 21 to June 20. Ang mga Gemini ay may tendensiyang personalin ang mga bagay. Kung may isang tao na hindi nag-e-enjoy sa isang party na kanilang inihahanda, mararamdaman nila na kasalanan nila ito.
Ang mga Gemini ay kadalasang kulang sa kakayahan sa paggawa ng desisyon at direksyon dahil sila ay nalulumbay sa dami ng mga posibilidad. Palagi silang mataas na kamalayan sa mga damdamin ng ibang tao at ayaw nilang gumawa ng anumang bagay na makakapagpalungkot sa kanila. Ang panglima naman ay ang Virgo, August 23 to September 22. Ang mga taong labis na sensitibo ay nakatuon sa mga detalye na isang kilalang katangian ng Virgo. Sila ay labis na may kamalayan sa kanilang kapaligiran at minsan nakakaramdam na para silang isang malaking nakalantad na ugat. Maaaring makita nila ang negatibidad kahit wala naman at madalas din ang personal na tinatanggap ang mga bagay. Sila ay isang baluktot at magulong pagsasaayos ng emosyon at hindi mo alam kung kailan mo sila maaaring pasabugin. Ang pang-anim naman ay si Scorpio, October 23 to November 21. Ang mga Scorpio ay maaaring hindi mukhang sobrang sensitibo, ngunit sila ay naaapektuhan ng kaguluhan at ingay. Madali silang ma-overwhelm at ma-overstimulate ng sobrang aktibidad sa kanilang paligid. Mas maganda ang kanilang pagganap kapag nakatuon sila sa isang gawain kaysa sa sabay-sabay na paggawa ng maraming bagay. Sobrang intuitive sila na para bang mayroon silang kakayahang bumasa ng isip. Ang pang-pito naman ay Taurus, April 20 to May 20. Ang Taurus ay hindi mahilig ipakita ang kanilang sensitibong bahagi, kaya't ito ay kanilang itinatago, ngunit huwag magkamali. Mayroon silang malaking sensitibong bahagi. Sila ay napaka-empatic at maawain, hanggang sa isipin nilang sila ay tinatarget at doon lumalabas ang kanilang tapang. Ang Taurus ay tutulong sa mga nangangailangan dahil nararamdaman nila ang pinagdadaanan ng iba. Ang pangwalo ay Capricorn, December 22 to January 19. Ang mga Capricorn ay nais na magustuhan at papansin ng mabuti na nagiging dahilan upang sila ay maging sensitibo sa iniisip ng ibang tao tungkol sa kanila. Kung sila ay nahihiya o nakakapagsalita ng mali, pinapahirapan nila ang kanilang sarili tungkol dito dahil ang mga Capricorn ay masigasig, mahusay silang makipagtulungan sa iba at palaging kahanga-hangang empleyado. Ngunit ayaw nilang nakikritisismo at nagsusumika para sa perfeksyon upang maiwasan ang anumang uri ng kritisismo. Ang pangsyam ay si Leo, July 23 to August 22. Ang mga Leo ay mas sensitibo kaysa sa kanilang itsura. Kung sila ay may gusto sa isang tao, labis silang nagmamalasakit sa iniisip ng taong yon at madali silang masaktan kung hindi ito positibo. Gayunpaman, kung hindi nagmamalasakit ang Leo sa isang tao, wala silang pakialam sa sinasabi o ginagawa ng taong yon. Madali silang lumipat mula sa pagiging sensitibo patungo sa pagiging insensitive, kaya mahirap silang ikategorya sa alinman sa dalawa. Ang pang-10 naman ay si Sagittarius, November 22 to December 21. Ang Sagittarius ay hindi sensitibo, hindi nila talaga isinasaalang-alang ang mga kahinatnan ng pagbibiro sa kapinsalaan ng iba o pagbubunyag ng isang lihim na makakaapekto sa buhay ng ibang tao. Hindi naman sila masama, kundi medyo walang pag-iisip. Wala silang pakialam kung iniisip ng ibang tao na sila ay malupit. Sinasabi lang nila ang totoo. At kung may tao na hindi kayang tanggapin ang biro, nasa sa kanila na iyon. Ang pang-11 ay si Aries, March 21 to April 19. Ang mga taong labis na sensitibo ay madalas na nagiging labis na na-stimulate sa sobrang aktibidad, ngunit ang Aries ay umuunlad dito. Hindi sila kilala sa pagiging nagmamalasakit sa damdamin ng ibang tao, lalo na pagdating sa pag-iwas sa pagiging mapaghimagsik. Kung nais ng Aries na magsalita, sasabihin nila ito kahit na masaktan na ang ibang tao. Sila ay impulsive at hindi naglalaan ng maraming enerhiya sa pag-iisip tungkol sa mga magiging epekto ng kanilang mga aksyon.
Ang pang-12, ang Aquarius, January 20 to February 18. Ang mga Aquarian ay hindi gaanong sensitibo, lalo na pagdating sa ibang tao. Wala silang empatya at hindi sila marunong ilagay ang kanilang sarili sa sitwasyon ng iba. Ayaw nilang makialam sa emosyon ng ibang tao at gagawin nila ang lahat upang maiwasan ang anumang uri ng emosyonal na pagkabahala.